Okay, i-add dito sa screen po natin kapag hindi po niyo ipapakita po yung mukha po ninyo. Okay, nandyan na po. Sige. Yes. Christian Norton Castillo, ipakita niyo po yung mukha po ninyo. Kung pwede hello, po, sir. Good evening. Good evening po. Pakihinaan lang po yung monitor po ninyo para hindi po maging madouble po yung audio po natin. Yan, sir. Okay na yan, sir. Okay, so pwede ko po bang malaman kung ano po yung sekta po ninyo? Galing po ako sa sir, United Pentecostal Church. Under po nito, sir, Willie Madoco. Yes. Ngayon? United Pentecostal pa rin, sir. UPC. UPC. Okay, so ano yung may paglilingkod namin sa inyo? Ano, sir ba? Magtatanong lang. Ay, mangutanong lang mo, sir? Sige, pangutanong lang. Kada bitawang nakasulat sa kwanser ba sa Mateo 16:18, di ba ningon man si Kristo diyan na, and I said also in today that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. Kana ba gid nga sita, sir? Katoliko ba gid na? Wala lang. Na iglesia? Yes. Nga naman, tungod kay magkumakita nimo, number one, ang objective ni Gud nga sa Kristo nga kining moong iglesia katoliko sa tanang panahon. Nga naman kay gusto niya ipakailap existido ning moong iglesia sa tanang panahon. Number one, Catholic in time na. Paingon niya, even the gates of hell shall not prevail against it. Ang gates of hell, according sa mga Bible scholars, refer na dito sa apostasy, refer na dito sa kamatayon sa mga apostol. Nya pagkaman refer po na diha sa gitawag og kining persecution. So buti pa sa tanang panahon na aning maong gitawag og iglesia. Nya ang ganghaan sa kamatayon di makabungkag niya. In terms of nature sa iglesia, Katoliko siya. Number 2, asang man ang iglesia karon? Pentecostal churches is 19th century lang na eh. Wala pang tawag ang mga revivalist, wala Pentecostal. Kanang UPC, United Pentecostal Church. Wala na sila kung wala pa tong tawag ang mga revivalist nga resulta po sa Baptist o tawag ni mga Calvinist. Sir, kana bang iglesia nga you-mention dia? Unsa pag-unawa ni mga sir, kana ba tao o kana nag-represent sa relihiyon? Okay. Kanang giingon din nga iglesia, refer na dito sa katawhan nga naa sila practice. Naa sila practice faith and tinatawag na worship. So buti pasabot kanang iglesia nga naabi na kompleto na lawas na og kalag. So buti pasabot kanang iglesia na ani relihiyon nga giuptan. Nganuman kay ang religion manggod, it is a system of faith and worship. Nga mao na gisunod ni anang maong gitawag og iglesia ha. Nga kanang refer na dito sa katawhan nga tinawag ni Kristo. So kung naay pundok nga dili gani nagikan kay Kristo, di na matawag nga iglesia. May bato, for example, Pentecostal, dili man si Kristo may nagtukod ana, mga Amerikano may nagtukod ana. So di gyud na matawag nga iglesia. So sunod na kong pangutana, sir, kanang iglesia ba diha uyon ka nga tao na? Tao nga tinawag. Tinawag sa Diyos mismo. So uyon ka nga tao. Wala imong signal. Palihog kog balik. Nagrepresenta ka na sa tao. Dili nagpresenta sa tao, katawhan gyud na. It is an assembly. Sorry sir. It is an assembly sige. Out by God. Kanang church manggod din na ang word ng ecclesia, it is an assembly of people called out by God. Matawag ng iglesia, matawag kag church kung kanang mga tao nga naa dinha gitawag ng Kristo. So ang Pentecostal is gitawag man nag-Amerikano, di man si Kristo nagtawag ana. So katawhan para sa mga katawhan. So para sa mga katawhan na dili na para sa kuha based sa tamang interpretation sa word nga ecclesia. Again, it is an assembly of people called out by God. So buti pasabot katiguman na sa mga tao nga tinawag sa Dios. So kanang mga naay nagkatiguman nga dili kani Dios ang nagtawag, adi na iya kang Kristo. So Katoliko na, sir. Based akong gisulti kagangina, kanang moong iglesia nga katawhan mag-exist na sa tanang panahon. Kaya ingon niya, even the gates of hell shall not prevail against it. So sa tanang panahon, existo ng iglesia. So therefore, sa tanang panahon, kay existido man siya, Katoliko sa tanang panahon. Next question. So, sa dihang si Pedro, sir, nagwali, kanang mga katawhan na ba bautismado sa pangalan sa Amahan sa Anak o kanang mga katawhan na bautismado sa ngalan ni Kristo?
Kanang mga tawhana sa dihan nagwali si San Pedro, kanang mga tawhana gibautismuhan na sila subay sa otoridad ni Ginoong Jesucristo. Unsa man to nga authority? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ngano man kay kana nga panahon sa dihan nagwali si San Pedro, na may pinamunyag sa ngalan ni Juan, na ganibunyag ang mga Hudyo. Muna gi-identify ni San Pedro, gi-identify niya kung unsang klaseng bunyag ang dapat nilang dawaton. Pero ang formula katong gisulti ni Kristo, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So kinsa may apostol sir nga nagwali ay nagtudlo og nagbautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Unsa nga verse sa Biblia nga nagbautismo ang mga apostoles anang Wala may gihimong ritual. Wala may gihimong ritual ang mga apostol sa first century nga nakasulat sa Biblia. Wala may nakasulat sa Biblia nga niingon ang mga apostol nga bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus o sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Wala oy. Ngano man kay ang Biblia dili man na ritual book. Tipa. Ang Biblia dili man na ritual book nga para dito na to makit-an ang gitawag og formula. So gidetali ang gitawag og formula nila dito sa Didache, katong pinakaunang usa sa mga karaan nga mga sulat sa mga apostoles. Nga diha sa tawag ang Didache, ang ilahang tawag anang formula pag mamautismo sila, diha sa ilahang gitawag og rito mo gamit sila og formula baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Next question. Next question, Mr. Nurjun Castillo. So kanang sa buhat sir, kana si Pablo sa buhat 4:12 pakibasa daw sir, dili na ritual para sa imuha. Dili na ritual kay ang ritual mo nang pagingon ni Pablo og sila gibautis. Alagi. Og sila gibautismuhan miingon si Pablo. Diha ningon si Pablo sir sa buhat 4:12 sir, miingon dia og sila gibautismuhan sa ngalan ni Kristo. Information. Say pagsabotin mo na. Information na dili ritual. Information man na. Gisutin lang nga sila gibautismuhan according to Saint Paul. Information na nga gipaila nga kining mga tawhan na gibautismuhan sa gitawag mga apostol, pero ang ritual, di ka makabasa sa Biblia ay nga ritual diha. Di ka makabasa. So asa pud ta makabasa sir nga nagbautismo sila ritual nga mingon na bautismuhan ko ikaw sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa Didache, kanang usa sa pinaka-old na document sa mga apostoles. Sa Didache. Sige sir, salamat. Thank you. Okay. Thank you sir. Wala kay question? Okay na. Thank you sir. Thank you. Sige. Before ka tawagan ng kon, basahon nako ang Didache. Sige. Hindi ara ha. Sumala pa sa tawag ini nga Didache. Tanaw sa nako din ha. Page. Gusto maguna ko nga kuan. The teachings of the Lord to the Gentiles by the 12 Apostles 305. Okay di mo ni ang tawag anang detalye nila nga tawag ining ritual and napo na sa Apostolic Constitution. Okay, 305. Okay, concerning baptism, chapter 7. Concerning baptism, fasting and prayer. Now concerning baptism, baptize as follows. Yun, nanay instruction. Baptize as follows. When you have rehearsed the aforesaid teachings, baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost in running water. But if you do not have running water, use whatever is available. And if you cannot do it in cold water, use warm. But if you neither, pour water on the head 3 times in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. So chapter 7, Didache, kanang tawag ining gitudlo sa gitawag mga apostoles mismo. So, salamat. Pero wala. Okay. Sige, thank you, sir. Okay. Yara. Hello. Okay, may gabi ini daig. May gabi boss, may gabi. Okay, may gabi sab nimo. Unsay pundok nimo palihog, migo? Kuan ko. Iglesia sa Dios. Iglesia sa Dios kisa Kasuriano? Isa man. Katawa man ka. Isa man lang Iglesia Kasuriano?
Katong giparehistro na Suryano nga wala gi-approve sa korte sa Pilipinas. Mao ba na nga Iglesia sa Dios? Katong Iglesia sa Dios ba nga nagbantay adlong ipapulay. Hindi mga on pog baboy mo to. Siyempre, basta kami di may mga og baboy kay mamaak man ang baboy ug among kaunon. So buti pasabot ka ng imong Church of God nga imong gipasakupan karon nga 7th day is mo ba na to nagikan sa US? Dili. Ning sulod ko mangutan ako. Gusto na ako klaruhon ba kay para at least kabalo ko kinsa mga istorya. Okay, kana din na. At least kabalo ko kay after ana pag makabalo kinsa kong kaistorya, yun makapangutana na ka. Unsa to imong pangutana? Kanang imong pundok ba? Di ba murag mao man gikan sa US? Dito Ang mga missionary 19th century. tingali gikan sa US ang mga missionary nga. Klaruha. Ayun nagtingali kay mo makabigwet klaro. Klaruha na. Di ba? Ayun tingali. Bana. So mo nang gikan sa Amerika, di ba? Laging mo nang gikan sa Amerika, di ba? Gikan sa Amerika? Sa ako nabasa ang gikan man ni sa kuan, gikan man ni sa Bible nga mga pagtuo. Di wala mo nang Gidala lang sa mga missionary nga Amerikano. Dili. Katong mga Amerikano nga mga missionary, naba sila connection dito sa nakasulat sa Biblia? Nay connection sa pagtuo. Ma-prove na ko nang nay connection sa pagtuo. Dili. Claim man gud na nga nay connection sa pagtuo kadaghan nag-claim abot sa 63. Connection ba in terms of history, in terms of tawag and hierarchy? Di ba? Daghan na nag-angkon lagi ana, inyohan man nang kuan, inyohan nang tawag ining katungod nga moangkon ana nga naamoy tawag anang connection in terms of faith. Ang ako ang pangutana ba kanang inyong hierarkiya ba kay dili man na pwede nga mag-exist mo nga tawag ining walay nagtudlo, walay kagikanan ba kung baga. Diba? Mao? Mao gyud na. Kay di ba ingon si San Pablo Roma 10:14-15. Unsaon man pagdawat sa mensahe kung walay nagtudlo, walay nagwali. Unsaon man pagwali kung walay gipadala. So kanang inyo mga missionary, kinsa may nagpadala ana gigikan ka sa panahon Kristo. Kay para na kami connection ana. Og pagtuo gikan na sa Ginoo nga pinadala. Di lagi ko sa organisasyon gikan sa Amerika. Ayaw kog tawag anang istoryahi anang pagtuo. Ngano man kay inyo man ang claim. Gikan na kang Kristo dayon organisasyon ang Amerika may nagdala. Ano sa pod kinsa pod ang nakaabot og Amerika? Kinsa pod ang nakaabot sa Amerika nga magtudlo mahitungod sa pulong sa Ginoo? Mga layas man na sila diha, mga layas na sila gitong lutos ba sa Romanho diha. Ibalo ba ka nga kasagaran na ng mga namuyo sa Amerika kung subayon nimong wa ba di ka kabalo atong gitawag Dark Ages nga giangkon ni Pope nga daghang nangamatay tungod sa ilahang pagluto sa kitawag og civilization sa mga pagtuo sa lahi nga tinuhuan. Ang inyong pasabot ato pagpamatay? Sure jud ka nga ang Dark Ages pagpamatay na? Mo jud na makita man nato. Ayaw ba? Nagbasa ba ka kasi sayan? Ano sa manita mo Dark Ages be? Wala. Murag ang imong ipalutaw dire. Ayaw. Ang imong ipalutaw dire. Murag ako na programa. Sige daw. Murag ako na programa, di ka mo dawat og pangutana. Ano sa nahitabo ang Dark Ages? Dili. Ano sa nahitabo ang Dark Ages? Og ikaw mo sulod sa programa. Ikaw mo interview. Gusto lagi nako nga mahibaw-an nako ba before ka makapangutana. Gusto nako mahibaw-an nako ang imuhang tawag anang baruganan. So man nagipangutana ta karon. Ang baruganan nako kanang naa sa Biblia. Nangutana ka nga kuan. Di pa. Ang ako ang pangutana karon ano sa ng Dark Ages? Ano sa ang Dark Ages? Unsa na nga year? Dili ta katubagon ana kay dako nagpresyo tubagon.
Ayaw kay ayaw tawag ka na imo man kay ni programa di tawag dapat kinina ako'y kuan man mangutana. kinina Murag nagkusa na. kaglikay. Dili lagi. Digto ta sa Lagi, imong dili, wala topic ko nga si naglikay. Birhen Maria. Wala ko tawag kanya naglikay. Mautong Wala Genesis ko 3. naglikay. No. Wrong. Dili. Wala ko tawag Kay dili kanya man ako naglikay. programa. Ako alang giklaro. Ako alang Dili na giklaro ako ba programa. nga kuning imuhang tawag Bati ang kining imong pundo. style kay gusto So man ikaw nimo. mo nilikay. No, so ikaw Ha? nilikay. Oh, sige. Baka pangutana na Mura ka, man ka nilikay ka naman. nakidebate sa kuha Nabi man ka mangutana makatawag. ko. No. Wala ko tawag kini nakagdebate nimo, Mangutana ko nimo, ayaw kog debate ha. Gipangutana lang taka sa tawag ining kung sakpan ba kanang asa nga tong origin kay Di kay common sense man na siya. Common sense man na siya nga akong gamiton ang common sense na siya kay kung ako'y mo pabarog tingali mo na ako'y hanay nimo nga mga libro kung interviewon ko nimo dako nagpresyo kung pamatud-an ako kanos anang motuiga Philippine Daily Inquirer dili ay nga magbasa nimo kanang mga libro dako nagpresyo kung Dili, imong ay, sila kuanan nagpresyo. imong kung binatago nangutana ko sa imong Dili, ay, programa dili, ay. ayo kung kuanan kay wa ko nagpabarog dili Ako ang magudinhi, paminaw ha, tama nga wala ka tawag na nagpabarog. Ako alang giklaro ang imuhang tawag ining gibarugan. Gisundan lang taka sa imuhang gisulti. Dark Ages, wala baka kabalo. Di ba, nangutahan na ka, wala baka kabalo mo, nang gisulputan, takag tawag anong tubag. Usa din ang tuigan Dark Ages. Ya, di man ka mo tubag. Karon kinilig ka na ka. Sige, sige, yung pangutana. kana salamat kinabot Likay magugma. Sugod-sugod na mo lantaw sa imong mga vlog unya ikaw ipit-ipit ka sa kuha. Dili, kaya naipit man yung ka. Ha? Kaya naipit man yung Pakigdebate. ka. Dili ay, wala pa ko nakagdebate. Wala pa ko, igo lang ko tawag anang nag-clarify. Lahi ko makagdebate. Okay. Pag tawag Sige, kanya pa, padayon ko lang sa ko nimo. pangutana. Sige, siya pangutanan mo. Katong si kanang sa Genesis 3 ang babae dihang gisgutan si Maria na. Kaya di, magina sa Eva. Para sa mong pagtuong Katolika, si Santa Maria na. Si Maria. Dayon sumpay diri sa pinadayagdosi nga napoy babae diring nagmabdos si Maria po na. Usa sa mga kahulugan. Bot pasabot si Maria giingon ba dihag tuwa sa langit unsa may pasabot ana diha sa Katoliko nga pagtuo kanang nakita ang babae nga nagpurong-purong ana na kung basahog tinagsa na man na diha unya makita man na nimo diha ang paghanay giunsa man na sa langit o sa yuta kanang babae diha giunsa man na pagpasabot sa Katoliko Langit ang giingon nganong ibot ang man mo sa yuta. Sa ato pa sa langit na siya. Mami nabutang, mami nakasulat. Unya unsa taon pag Birheng Maria ana nga dili man to si Maria Siuta unya kanang naas pinadayag. Dili na si Maria. Unsa man? Si Maria gyapon na sa inyong pasabot. Nalangit na gani, mo bato nakita nas langit. Nagmabdos man. Nagmabdos man. Sa langit. Anong panahon na nagbabdos pa? Dili man na future tense. Kanang gisulti din na ni tawag ining tawag ining nga San Juan, kana nagbuntis din na gibuntis niya ang katong maghari sa tibok kalibutan. Humana ba ya? Isa bilang naghari din ang Kristo man. Mana oy. Kanang gisulti din nga magbuntis, humana. Tapos na. Okay. Okay, di na taka. Dito lisod-lisoro na. Dili basta kay inyo na pagtuo. No. Ikaw man naglisod, di na kasud. Dili. Okay gyapon imong style. Natural man ang di mo ka pasulod kay kanang depensa mo na. Kanang dili ta sa di juga kasunod. Bisan pa magpasulod, di juga kasunod. Next dili ta question. sa kuan dili ta sa ikatulo na ko pangutana. Kining gidebatihan karon sa CFD Cebu ug CFD diha sa inyo Davao ug sa Cagayan, Bohol. Kining God literally died. Ayog apil-apil anak kay tawag ana bisag mo saan ako explain sa imo di makakasabot anak. Para na sa mga Katoliko lang ko nga butang. Unsa ba gayud? No. Ang Dios ba Dili. ang namatay? Bisan pagtawag anang mutubag ko nimo ingon anang butang di gyapon ka kasabot. Ngano man kay kung mutubag ko ang Dios gyud ang namatay, kung mutubag ko ang Dios gyud ang tawag ini namatay, namo mo protestante ninyo pangunahuna.
Unya kabalo man ko nga ang nangutan na di Katoliko. So buti pa sabot bisan pag usa kog tubag di pagtulo ang Katoliko kay ang nag-ergo din na puro Katoliko ang nangutanan ako ng Murag naglikay na galing ka. Dili sa pagtuong Katoliko ba generally. Ikaw likayan generally ba? I-judge man nimo di kasabot ba simpre ko convince nimo sa katawo. Mura bag kuan ba? Mura ba og tawag anang kuan ba? Mura ba og kana bitaw na ay issue sa sulod sa inyong iglesia nya mag-apil-apil ko. Di ko kasabot. Di ko kasabot. Kana manggod internal manggod na siya nga butang Katoliko versus Katoliko. Oh, dili. Ipagawas na ko kung kagalingon nga. Tipa. Sa mo manggod pag ipagawas na mo ay kana manggod theological philosophical argument manggod na. Issue ba? Theological o philosophical lagi, okay, kasabot ko na. Dili ko pagawas ko na issue. Ang Dios bagyod ang namatay, di ba? Kung ang Dios bagyod ang tawag anang namatay, unya ang imong tawag anang major premise is kanang sa CFD ay ayo pag-apil-apil anak. Dili ko magawas na ko sa CFD, magawas na ko sa CFD. Sige. Kanang CFD versus CFD. Dili ko sa ako dili ko sa akong pangutana nga gawas sa CFD. Dili kay gusto na ko nga maklaro ang istansa ani pod sa Katoliko. Kanang unsa man ang Dios ba joy namatay atong higayuna sa imong stand, sa imo kay preacher mo ka magtudlo mo ka sa Katoliko or ang pagkatawra. Kanang wa na ilabot tong mas CFD. Si Kristo nga Dios ang namatay. Dili man pagkatao mo ay nag-act dito. Ang persona man ni Kristo mo ay namatay. Dili man ang pagkatao ang nagbitay sa krus. Ang nagbitay sa krus si Kristo nga Dios. Okay, dili. Okay. Ako'y problema na. Padayon na ako akong pangutana. Kanang di ba ning tuo mo og Trinity? Isa ka Dios sa tulo ka persona. Oh, yes, pero katong namatay mao to himong tao. Katong namatay mo tong nahimong tao. Yes. Dili man ang Amahan ug ang Espiritu Santo mo nahimong tao, ang anak naman. Di ba sama man ani. Usa ka Dios. Kung moingon tag namatay tong Dios nga si Kristo, mahimong tulo ang Dios. Sa ako na ning balanse-balanse kung wala ka sayangi si mong oras. Ha? Dili. Mali na imong tawag anak understanding anak kanang sa Santísima Trinidad. Mali. Nga naman, kaya namin pagto nga the act of one is the act of three. Nya kanang the act of one is the act of three, bisan pag ang anak ang naa didto sa gitawag og sa krus, niduyog dito ang Amahan ug ang Espiritu Santo, pero ang ni-act only the second divine person. Mura ba og tagaan pa kag panalitan ba? Para masabtan ko nimo. Ako, nag-eskwela ko, ni-graduate ko sa ko tawag ining nga kolehiyo. Tungod na sa pagpag-eskwela sa kong ginikanan o tungod na sa gitudlo sa eskwelahan. So kaning ako ang pag-graduate act ni sa tulo sa eskwelahan, sa ginikanan ug ako. Pero ang pangutana kinsa ni graduate? Ako ang ni-graduate. Same po na Ginoong Jesucristo. Sa iyang gitawag og kamatayon, siya ang naa dito sa krus, siya ang gitawag og namatay, pero dinuyugan to sa Amahan ug Espiritu Santo. Okay. Next okay, question. At least nga. Padayon pa ta? Oh, may problema na pa man ko itawag anang kung taas nga oras sa karon nga panahon. Okay. Sa inyo na ang theological. Pero kung atong sabton sa Trinity na hiusa sa pagka-Dios, usa ka Dios nagpakita sa usa ka Dios. Usa ka Dios nagpakita sa tulo ka persona. Wrong, mali. Ang Santísima Trinidad, wrong, mali na imong definition sa Trinity. Dili ingon ang definition sa Trinity. Trinity is a threefold personality existing in one divine substance in union with God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. And these three are distinct, infinite person. Dili kay nag-appear lang siya as Amahan, nag-appear as Anak, nag-appear sa Espiritu Santo. Managlahi gyud ang tulo, existido ng tulo. O managlahi lagi pero ang ilang pagka-Dios, ang ilang power na usas pagka-Dios kay Trinity man. Kay kung kuan, mahimo nang dili na siya. In terms of nature, yes, they are one in terms of nature. Pero in terms of nature person, sa pagka-God lagi.
Nisyo sa pagkagad. Pagka-Diyos lagi. Sa pagka-Diyos Oh. lagi. Pero in terms of person, they are distinct. Distinct sila. Lagi, sometimes na ko ng tulo jud ang amahan anak espiritu. Pero ang dilita sa pagka-Dios amahan anak espiritu. Murabag tawag ining katang duha ba? Naatay usa ka pagkatao. Usa nga tong pagkatao pero managlahi atong persona. Ana ba? Mo nabot pasabot sa Trinidad. Okay, inyo na pagsabot. Dili. Dilita sa lagi dili man nanay mo mapamugo sa ubang pagtuo. Lisod man gud na tawag ang mangopya ra mo doktrina kay kana magong Trinidad man gud mosugot mo sa dili gikan na siguro sa Katolika. Mo na Dili wa man mangopya kay lahi man tag definisyon na. Origin eh. Dili na mo ang Trinidad ninyo. Anong inyong Trinidad dili na mao ang tawag ang origin sa definition sa Trinity. Lagi Next pero question. lahi man tawag definisyon pero mo nang giingon nga duwa mi nangopya kay lahi man dayta. Ambot asa na ninyo tawag ang nakuha ninyong definition ang word lagi dili na ko na probe nga lahi ta wa mi nangopya. Dili na ko na probe. Ikaduha kaning diri sa episo. Pilipos 2:6 ug 7 gihubo man niya iyang pagka-Dios ug nagsulob sa unsa may pasabot nimo nang kanang gihubo. Dili man na Gihukas. dili man ang murag sinina nga iyang tawag ang gihukas dili ingon na ang pagsabot kanang giingon nila nga gihukas niya ang iyang pagka-Dios ang pasabot ang iyang dignity ang iyang gitawag og pagka-majesty mo ni buti pasabot din ha based sa mga banggitang mga scholars ang pasabot ang iyang gitawag og gihubo ang buti pasabot nagpakaubo sa siyang kaugalingon bisan hari siya nagsulob siya isip usa ka ulipon mo ni buti pasabot. Pwede na po. At least nga. Awa ko sa imuha ba? Ha? Di nagkatawa po ko nimo. Imo mga followers nga iga-on mo po ni. Next question. No, sa pa. Mao na to kay kung mopataas na question. Madebate naman na. Dili. Katura akong gusto iklaro kay di man ako pwede ipamugos ako ang theological pod nga punto sa imuha kay di mo po kabudawat. Ang imo ako pong gitimbang-timbang kung nga na ragod gihapon na sa imo mga followers nalo ko minsay gamay nga open minded lang. Di lang kay sirado kayo kay nasirado kayo. Bugha ta sa ilak na to atong kuan close minded kita. Salamat brother. Sige, salamat brother. Kayo. Padre. Dili ko pare, layman ra ko. Ali. Bata ra ko sa pare. Bata rin ka. Batog na ka. Sige, last na salamat. pangutan na din. Napamukay oras. Napay pangutan na last. Sige. Pero di man nimo pailabdan no. Pero nga nung wa man nagkasinabot ang duha ka grupo ron. Pareha gud nag San Pedro. Pareha ra gud na San Pedro San Pablo sa una. Nay panahon nga wa sa nagkasinabot. Okay. Tawa mo lagi. Unsa pa? Okay. Murag asa mutana po ko kuan. Pila na mga katuig na badi-badis pare kay murag abtik no. Gikan pag mubo pa gikan 1997 hangtod karon bata-bata gihapon. 1987. 97. 97. Unya mga pila ka tuig nagprogram diha sa kuan sa online. Bago pa. Online bago pa. 2 years pa lang. 2 years. Asinso pagkagmaya ni kay daghan na kag ayaw nang tawag anang gitawag og asinso. Di masinso si kahibalo ba? Masinso si kahibalo ay nang kwarta. Kanang gitawag og tawag anang asinso, kanang bisan pag sa tawag ining kahibalo kay kini ako di man ni akong kahibalo. Igo na ko gisuon ni nga musulti. Okay. At least nga gwapo atong istorya. Ha? Sige, salamat. 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 Okay. God bless. Okay. Yun. Ito na pala si ano. Hello, mga gabi, kuya.
Ay, may gabi kasi ni. Di, kuan, taga Davao, gyapon ko. Oh. Unsa may ato ang pundok amigo? Wala ko'y kuan ka, na pasakupan karon. Nga naman. Unsa may rason Hindi, daghang istorya. Sige, yapog pangita gyapon sa kuan. Kamatuoran. No? Pero unsa may tawag anang stand nimo karon? Nagtuo pa kag Kristo, nagtuo pa kag Biblia, nagtuo pa ka. Pero nganong wala man kanang pasakop, unsa may purpose, unsa may rason nganong wala man kanang pasakop? Sa kuan, daghan mo mga pangutana bod gyud kuya. Daw mga pangutana sa Biblia, naga kuan yapon ko, nagasuki-suki yapon mo. Sige, paning kamutan ako og tubag, pero pag di gani tawag anan nako matubag, so di nagpasabot nga di na tinuod. Mangayo pa kog higayon nga. Sige ra gud kuan, pangutana ya kung tubag, dawaton man yapon ako. Sige po. Unsa may pangutanan nimo? Kuan ang ako lang pangutana kuya basin mubati ang uban ba nga kanang murag antay bitaw Katoliko. Pero kani tinuod yun ako na siya nga pangutana, dili ni siya kanang ibuhat na ako pang daot. Kay sa tinuod lang kung basihan jud nato sa kung si pinakaunang simbahan jud Katoliko man gyud mo kuan mo gawas kay wala na may laing reliyon pa nga nakauna sa Katoliko, di ba? Kung mag-istorya ta Kristyanismo. Pero ang akong pangutana kuya katong giingon nakalimot na ko sa teksto Mateo 16 pero katong paingon ni Jesus nga tukuron ako kayo Pedro nga akong iglesia, di ba? Nganong wala na mo lang diretso og himo ni giingon ni Kristo nga ako tukuron na akong iglesia Romana Katolika sa imuha. Ito nganong giipa man yang iglesia ni Kristo yang giingon. Wala iglesia ni Kristo yang giingon didto. Kato akong iglesia sige. Wala niya butang ngalan. Kaya man sa magtukod og ngalan, nagtukod man sa community, nagtukod man sa society. Manang wala man niya butang og ngalan kay kabalo man siya nga sa umaabot nga mga panahon na mga squatter. Squaton na ang iyang tawag ining pagtuo. St. Matthew chapter 24 verse 4 and 24. Na ay magbitbit sa iyang mga sa iyang tawag ang ngalan. Nya San Mateo 7:21 hangtod sa gitawag og 23 katong tawag ining mga tawhan na mga mini di pinuod sumala pa ni San Juan 1 kapitulo 2 18-19 mga antikristo na sila. So manang wa niya nganli ngano man kay ang iyang simbahan di man mailhan sa pangalan kundi mailhan pinaagi sa iyang kinaiya. Sa sulod sa iyang gitawag og simbahan daghang kaayong gitawag og mga makasasala kay naa man dinhi ang grasya. Kung asa gani ang mga makasasala naa didtong grasya. So buti pasabot kung asa ang grasya naa dito ang gitawag og mga makasasala kay para mo acquire ni anang maong gitawag og grasya. So from the 1st century AD, 2nd century, 3rd century, lain man pug kaayo na nga self-serving sila nga ibutang nila ilang para kabalo ng mga sila na magidna. Wa po sila kabalo nga pagdebatihan ni sa umaabot nga panahon nga gamiton ning ilang gitawag na sulat. So sa ilang gitawag sulat faithful sila nga refer na sa ilang nya bisa kasaysayan kanang maong gitawag og pundukang giingon ni Kristo akong iglesia. Refer na simbahan Katolika, walay lain. Pero wa niya nganli sa 1st century. Late nang nanganlan. Pero ang nagpangalan ana, anang di ba si Constantine man to, di ba? Ang nagpangalan. Pero, mali. Kisa na pangalan. Ang tawag ining pangalan magud-ana, primero sa 1st century description pa lang na. Ang ilahang tawag ang pagtawag, the Christian Church, the Church of Christ, the Church of God, the Church of the Gentiles, the Catholic Church, the Holy Church, mo nang ilahang name kaniadto. Sa tawag anang 1st century mo na ang first creed, katong credo nga gilitok, I believe in I believe in one Holy Catholic I believe in the Holy Catholic Church. So ang word nga Holy Catholic Church mo nang ilahang descriptive name 1st century. Pero kung may official name late na, mga 18th century na sa panahon sa First Vatican Council. Totoo pa sige. Okay na to. Dilis Constantino, ato itong i-correct walay pagpangalan si Constantino. Kasi Constantino walay kagahom sa sulod sa iglesia. Pero dili niya to malimod nga usa siya sa nagpakailap, di ba, sa kay katong panahon niya sa Roma na kadagan ng Kristiyano pero pagano ba sa una, di ba? Nakadagan na Kristiyano mo tong na-convert siya. Ang pagpakailap niya, dili tungod kay nanudlo siya. Ang pagpakailap niya sa iyang pag-allow, pag-tolerate niya sa Christian religion. Kay before Constantino, persecuted ba ya? Ang tawag kining kuan ang mga Kristiyano. So tungod ni Constantino, iyahang gitolerate na, iyahang giluagan, iyahang gibuy-an ang tawag ini mga Kristiyano. Mao ni ambag niya sa Kristyanismo.
Pero in terms of doctrine ay wala wala. Igo ra sa maminaw. Di siya makig-appeal sa debate sa tawag ining mga fathers kani adto labi na sa First Council of Nicaea. Oh, pero siya man siguro usa sa nag-appoint ato nila, di ba? Nag-appoint. Dili. Marunaw nabasa Dili. Naa mga obispo daan. Naa mga obispo daan before pa siya nahimong gitawag og emperador. O mao bitaw katong pagpatawag niya sa First Council of Nicaea, gipasundo niya ang mga obispo. Kay hadlok man niya kay patyon pa di makakitag emperador mo patay yung emperador. So ang ako ang tawag anang tubag ana is kanang mingon sila nga si kung sa Tinoo nag-appoint wrong, mali na. Ang papa mo ay mag-appoint. Pero sunod na ko pangutana kuya. Ang reliyon mga Katoliko wala ba gyud ni kanos nagamit sa politika sa panahon sa medieval period. So ibutang nato sa antud sa mga 1900s ana. Wala ba na-appeal ang reliyon na Katoliko? Okay. Kung may magtawag ang relihiyong Katoliko in terms of institution, yes, naa siya diha. Kasi siyempre, naagod sa kalibutan. So, normal yun na, nga naagi mga buangon, nga naa sa suludan ng simbahan, nga mugamit sa iyang gitawag og ngalan. Pero wag yun na balahura ang iyang pagtulunan. Ang point doon na is ang iyang gitawag og teachings. Normal man gyud na kay ang mga tao nga naa din na sa sulod, dili man ang mga perfect, dili man na sila mga santos. Dili man na sila tawag ana nakadawat og kanang perfection sa langit, dili. Mga tao ra pud na sila nga naapod sa tumuog tinguha sa ilahang gitawag og mga kaugalingon. Pero ang atong gistoryahan bini is ang divine institution. Bisan pag naa usa siya ka perfect society, bisan pag naa siya sa imperfect world. Naamon sa imperfect world. So normal gyud na nga na mga panahon nga tawag ining maabuso siya, pero wa nagpasabot nga naabuso siya, di na siya tinuod. Sa to pa kuya kung ang simbahan nagatugot nga magamit ang simbahan sa politika, nagatugot o dili wala mo bitaw pag na mga Santo Papa nga gitawag mo puli ilaha din tawag anang i-correct kung nagamit na kaniadto. For example sa panahon ni Pope Liberius, panahon ni Pope Liberius gigamit man, gituok man siya, di man siya katawag anang kalihok tungod kay mas gamahanan ba ang imperyo kaniadto kung itandi nimo sa simbahang Katolika. Mas gamahanan ba sila, so tukon sila. Pagka man pag nisunod ng laing tawag ang emperador nga naay for example, Emperor Theodosius ayon, gikuan niya ang simbahang Katolika, gihimo niyang set religion. Nya gawas na pud ang Santo Papa, ingon ana ba? Mao na ang butang ipasabot. Nakapangutana ko ani kuya kay katong mga nabasa nako ba sa una World War I, World War II, ang relihiyon dili na mingon tang Katolika kanang mga kanang mga Orthodox Church nagamit ang pugod sila sa sa gira. Mga nakita nako nga kani nga nasud payta nailalom siya sa kanang naay mga Katoliko nga pare ni dapig ana nga nasud kontra sa Axis ug Allied Powers. Murag kanang usa lang ta kasimbahan pero nganong ni pabor man sila o kanang gitugutan nila nga ilang mga membro makig-away sa usag-usa. Wala man sila itawag anang gitugot. Mapugos lang gyud sila. Pero wala gusto sila nga matolerate nila. Wala ginakondemn na even sa panahon ni Pope Pius XI ko kumasayo. Sa tawag anang Second World War. Pope Pius XI wala ko masayo pa Pope Pius XI. Wala gitugot, gikulong pa man gani siya. Sa panahon ng katong isa ka Santo Papa nga gikulong sa panahon sa 18th century. Gikulong gyapon wa sa matugot ana. Pero mapugos lang ang tawag ining mga membro atong mga panahon na tungod kay kung sa kuan pa ba sa syudad, maapil man kay ang membro sa simbahang Katoliko, membro mas gobyerno sa lalo man sa panggobyerno. So, naman na po na sa Biblia. Ang ako mo nakita ko na tugod kanang kung dapat unta ato gikondena unta sa simbahan pero masabtan kay kadlok magyapon sa tao god pero nada po yung mga tao sa sulod sa simbahan naay mga condemnations naay mga condemnations nga nahitabo labi nagkatong dili na makatao naay mga condemnations nga gihimo ang Santo Papa pero ang problema lang dili siya dili mapresto karon nga madunggan din nato nga naay condemnation sa una kay wala man communication sa una bisag telepono magpait pa sulat pa rin padugay maabot sige. Sige. Kani murag ikaduha sa pinakalas na ko pangutana. Ikaduha sa pinakalas na pangutana kuya. Napa ba kay oras kay basi batulog? No problem. Sige. Sa akong pangutana nga sunod. Di ba kita kuya kay nailalom mata sa Katsila no? Panahon sa pila ka tuig sa una mga 300 years sa nailalom sa Katsila. Di na tumadinay nga dala sa Katolisismo
o Kristyanismo, butang ta Kristyanismo sa Pilipinas kato mga katsila uban ng mga pare ato, di ba? Pero ilalom silang pagmando kuya, daghang mga Pinoy ang katong na sumala na po sa history nga naalaot ba atong nasod gilutan sa mga kuan sa mga katsila unya ang napoy mga katsila ang gipamatay tong mga Pinoy nga wala nagpa-convert sa Kristyanismo panalitan katong gisulong ni Magellan gisulong di ni Magellan uban mga katsila nga na may part sa Cebu ni dawat ba to unya nisulong sila sa lain nga lugar kato mga Pinoy nga dili Kristiyano nganong gitugutan man nila nga ato itabong anong wala man tay madunga condemnation gipamatay yung mga dili Kristiyano sa pinugos nga pamaagi wala ni dawat sa pagtunan kanang imuhang tawag kanang imuhang nabasa mga pasensya kaayo mo ang presentation sa mga mason kay para ingnon ang mga Kastila nga mga barbaro diri sa Pilipinas. Remember kung walay mga Kastila diri sa Pilipinas wa tay mga grado. Kung walay mga Kastila nga niabot diri sa Pilipinas wa tay mga universidad. Kung walay Kastila nga niabot diri sa Pilipinas kining ato ang nasod mura ni pobre panista ng pobre. Kung walay Kastila nga niabot diri. Mo nang wala gi-present sa tawag ining mga secular histories o mga historians nga naay pangunahon nga gusto nagubaon ang imahen sa gitawag og mga Kastila. Karon pag-abot sa mga Kastila din wala man sila katuyuan nga moanghid diri napadpad lang man sila og nabasa gyud nimo ng history. Karon pag-abot sa tawag anang mga Kastila diri based pa ni Gregorio Saide ni Zenaida Saide. Sonia Saide rather. Dr. Sonia Saide. Pag-abot nila din ang mga bit-bit nila mga pari mga makasantuson kayo. Kabalo ba mga daghang mga pari nga matay diri sa Pilipinas? Para gumbursa. Di puto ulahin na gumbursa. Kanang 1521 pataas padung dito sa 18th century. Wala pa nang gumbursa. Daghang mga obispo gipagpatay sa mga nitibo tungod kay nagwali sila sa pulong sa Ginoo. Mapatay ka sila og tawag ang naay mahitabo nga pagpamugos. Nya according to Dr. Sonia Saide, ingon pa niya katong mga armas sa mga pari kaniadto nga moadto sa gitawag og mga bukid wala ang gibitbit rosaryuhan lang og krus. Mo lang itawag ilang gibitbit og ang ilahang mga virtues. So, dali nga na-convert ang mga Pilipino sa Kristyanismo dili tungod sa espada kundi tungod sa mga virtues nga gitudlo sa gitawag og kining mga Kastila nga mga pari. Karon, even gani ang mga Protestante, ingon gani sila nga katong mga pari nga niabot diri sa Pilipinas mga makasantuson nga mga pari. So buti pasabot in terms of religion, walay pinugsanay nga nahitabo. Nga naman kay ang gisunod nila Fernando de Magallanes og ni tawag ining ni Padre Pedro Valderrama kadtong gitawag og balaod sa kanang gigipagawas ni Reina Isabela Katolika. Nga ang iyang tumuog tingunguha nga ang tananggit ang tibuok kalibutan gawas nga ilahang tawag kanang sukupon tudluan mahitungod sa gitawag og Kristyanismo. Bawal ang pagpamugos. Mo na kanang sila espada og tawag kanang ko nahitabo na sa mga Muslim. Pero in terms of Kristiyano, why nahitabo kung for example naa sila makitaan nga mga muro o sige dili ka na mapugson pero maminaw ka sa katesismo. Depende na kung dawaton nimo nagdili di na sila tawag anang mupugos. Karon ikaduhang tawag ka ng katuyuan gawa sa pag-convert or gawa sa gitawag og pagtudlo mahitungod sa katesismo, i-educate ang mga Pilipino. Mabitaw nga diri sa Asia, ang Pilipinas ang pinakaunang na ay pinakasentro in terms of tawag anang high level of knowledge. Nga naman kay ang nakaabot din mga Kastilang, mga Kristiyanong, mga Romanong Katoliko. Kaya kung walay mga Katoliko, mga ugok pata karon, ugok patas ta ng ugok. Watay grado. So karon, pag-abot din sa tawag na sa Pilipinas, gusto na ko isa-isa lang kadali ha. Sige lang. Tawagan lang og super yan. Super la super. Ayun ang super kay tawag anang maangga lang. Dili ko makasuya sa kung angga confidential. Lain nga issue. Dili pwede ko magistorya. Tawagan ako bisag dudong lang. Sige dong. Ani ha. So pag-abot sa tawag anang 18th century. Sa dihang tawag ana nagbikil ang tawag kining managsilbi ang Mexico ug ang naay mo nagbikil ba ang Mexico ug ang tawag in Espanya kay ang niabot o na dinhimanggod ang tawag ining mga Mexicans. Katong mga pari nga unang mga buutan. Pag-abot na kay siyempre nakita na nga nagbikil ang Mexicano og kining mismo ang katungkang sa Espanya.
So mao to nga ang ni-take over diri kadto nang gitawag og mga Espanyol na gyud. Katong pure Espanyol na gyud. Pero naa sila gitawag og balaod nga sundon nga hustisya. So naa may mga abuso nga nang hitabo. Tinuod na nga naa gitawag mga abuso nga gitawag mga panghitabo. Pero ang problema wala po nila gi-present ug wa po nila gitarong og tudlo. Nagkadtong mga nang abuso diri sa Pilipinas gisulitan pod sa gitawag og gobyerno sa Espanya. Kanang the Philippines a unique nation basahan na. Naa din ang mga balaod nila. Libro. Nga gisulat ni Dr. Sonia Saide. You're famous para sa nga kuan. Right. Historian. So, gidinay sa kuan ako nasabtan, dili na sa tinuod nga kadang pagpamugos nga pag-converter. Dili na sa tinuod. Yes. Pero dili po to tinuod tong mga Pinoy nga dili Kristiyano giatake sa mga Kristiyano nga Pinoy under sa bandera sa Espanya. Dili tinuod. Nga naman kay pag oras og tawag anang moadto sila, nga naman kay ani magud nga hitabo ang established empire magud ana nga panahon isang Spain. So karon ang hitabo kutob sa mga lugar nga ilang maadton ilagi nang i-claim nga ila. So wala sila yung una mabitaw ang tawag ang term nila is conquest. Mga conquistador sila, dili mga invaders. Dili mga invaders. Nga naman, kaya kung invaders, mo ato na sa ito, patyo nyo ka, wajik kalaban-laban. Pero ang mga conquistadores, palabanon ka. Naagi mo pa sila pulapo, nakalaban sila pulapo. O, mo nang kalainan sa conquest o tawag ng invasion. Ang pag-ano sa mga kansila din dili to invasion kundi pag-conquest. Dili to tawag anang invasion. Ang presentation magud sa argumento dong is invasion no nangyari, gipamatay, may kalaban-laban, invasion na. Dili man invasion ang hitabo diri. Kadaghang mga Espanyol pud nga matay diri. So, tinuod pud pero nangamatay sila kay dato po gayud ha makatila baya nga nagtag-iya sila daggo nga mga propiedad sa Pilipinas. Mga inchi. Pero katong ang panahon dong. Normal magudaan nga panahon ngano man kay ang ilahang kung sa kuan pa ba kanang appeal sa ilahang province ba? Kini nga lugar appeal ni sa ilahang province. Nya pagkaman kining mga nitibo nga naa din ni ilahan ning gitawag og kining mga ginsakpan ba kung baga. Ingon ana ang ilahang mindset kani adto kasi lang man ang empire. Pero na ay kung sa kuan pa ba naa sila balaod nga kaangayan. Pero gitagaan gyud nila og dako nga kuan ang katong mga Espanyol. No, mao lang pud na. No, pero kana sa gobyerno na pero in terms of faith ay pantay pantay. Okay, daw to na una. Pero katong panahon na gitunga kaya ano nakapangutana ko ani kuya kay nabasahan po na ako nga katong panahon bitaw sa una gitunga sa Spain ug Portugal ang kalibutan bitaw. Di ba? Nagsugod sila ato katong panahon asa nagsugod ang ilang pagtunga kay sila man duha ka superpower atong panahon na Spain ug Portugal. Gitunga nilang kalibutan. Mao bitaw ang Pope para malikayan ang kanang pagtigian ning duha ka nasod. Iyang gihatagan og kanang giuterisahan nila kung asa dapat pwede mo adto ang Spain, asa dapat pwede mo adto ang Portugal para di sila magtigi. Mao to nga nakapangutana ko ani unsa may autoridad sa pasensya kaya sa autoridad sa Papa nga tugutan niya nga ang duha ka buok greedy nga country sa wealth tugutan niya nga manakop sa ubang mga lugar nga gamit ang kusog. Unsay asa sa dagikan og authority ba? Mo na po daw pangutana. Okay. Ikaw na ganyan nag-ingon nga at that time is kanang mga nasura mga superpower. Mo ba og tawag ng Amerika ba pag muanin sa diri sa Pilipinas ayaw ingon nga gi-invade ta dayon kay sila superpower. Kung sa kuan pa ba murag mga alliance na kaniadto kung baga. So karon ang Santo Papa wala siya nagbuot kung unsay ilahang tawag anang pambuhaton. Ang punto din na is ang moralidad nga ilang itudlo kay ang Portugal ug ang tawag ining Espanya pareho na ang mga Katolikong mga nasod. So buti pa sabot sige ang gusto ko para mahusay mo sa ingon ani na lang ang inyong tawag anang buhaton. Nahulog din na nga ang Papa siya ang tawag anang mediator nilang duha kung baga. Kay para dili siya mahitabo ba nga kana bitong mag-clash silang duha ba. So ingon ana ang tawag ining sitwasyon. Unya pagkahuman siyempre kasi sila man ang superpower na nga panahon, kutob si ilang maagian nga gitawag og mga lugar, ilaha gyud ang i-claim nga ila. By way of conquest, dili by way of invasion. Kung wa ko nang sayo pa,
dili by way of invasion. Kung invasion, ana mo gusto mo na una, gi-invade nila dili oy. Ya kung tawag ka nang gi-invade nila, di na palabanon to. Tindog ka na lang din na, pag di ka mo to, patay ka. Ingon ana ang mahitabo sa invasion. Lahat kay wala man eh. Nawa, pag abot nila Pulapo, example lang sila Pulapo. Oh. Katong tawag anang mga battles of tawag sa Pilipinas pa lang, for example, katong sa kanang mga attack sa mga Moros. Oh. Nagi-atake man din balos po ang tawag ng mga Moros. Oh. Kung invasion pa to, di nila pabaluson to. Kung invasion pang nahitabo. Di mo wala ko'y knowledge about sa capability nila sa una kung kaya pa mo balos o dili. Pero nasabtan ako imong punto kuya, pero di na ko madawat ba nga para sa inyo sa imong kuan, sa imong opinion kanang murag dili kayo mali itong gihimo sa mga Katsila nga pagpangulipon sa itong mga katawhan. Pero madawat, okay ra. Pero narana pero sa ako murag dili madawat. Pero sabtan kanang pagpangulipon manggod, kanang word manggod nga gitawag og pagpangulipon, bisan gani kita karon ulipon man ta. Pero musugot kag sa dili. Musugot kag sa dili. Ulipon ta. Ang ato ang tawag ining nasod, even ang ato ang kuan, makita magili mga ulipon gyud. Di mataka desisyon ng ato. Mas kuya pa karon kung itandi nimo sa una kay ang sa una tan-awon lang usa lang ka nasod nga nagdominar dili sa gitawag Pilipinas. Karon daghang mga nasod ang nagdominar nato. Nadawat magkano karon how much mo sa una kung sa itawag aning nahitabo. Nya ikaduha, ang atong gistoryan is about the faith. Ang gitawag og pagtuo. So ang pagtuo ana nga panahon wala man siya nag-invent og lain pang mga pagtuo, gitudloan niya. Nya gipasagdan ni ang tawo nga modawat ni ini mong pagtuo wag gid nagipugos. Kunya pasalamat pud ta. Mo na dapat natong kuanon. Granting di mo ginaadmit di ba kung yung ganina di man kita perfect. Wala may gobyerno nga perpekto. May gobyerno nga perpekto. Pero dapat ato pong i-acknowledge and recognize pud ang ilang nahimo sa Pilipinas nga dako kaayo. Nga naman kay kung wala pa dili pa tawag in Espanya ang nakakuan sa tuwa dinhi ay wa kitay mga grado ron, wa tay mga universidad. Tanawa ng ubang mga nasod nga dili Kristiyano ang niadto. Tanawa sila di ba naa sila lagi pang train nga mga kuan, naa sila lagi pang train nga mga tao nga mga wali alam, way mga grado nya makibati lang. Pero sa Pilipinas wala na eh. Pero man sa basahan magyapon ako ang mga Pinoy kinalala mo ta sa Espanya nada po tayo ka ng pribilehiyo nga maka-eskwela pero para lagi yapon sa mga dato. Kuya mo na makaingon ko ba nga pagkuan dito ka nang dili to sa tama nga panahon dili to ko na kay mga dato ra ba maka-eskwela to sa una. Di na tinuod. Ang maka-acquire gyud og tawag anang knowledge gyud og sa una pag murag gyapon karon gud. Tanawan ng karon itandi po nimo karon sa tuang panahon. Maka-eskwela ta pero di ta ka-eskwela dito sa mga dagko nga mga kay mahal man kayo. Yung mao po na sa panahon po dila kani adto. Kaya kung tinuod gyud nga kanang kung sa kuan pa ba ang mga pobre dili maka-eskwela kani adto ay mahulog nga ang Pilipinas karon bubo. Tanaw man nga to ang balao do. Mismo ni nga to ang balao do nga to ang gitawag ning ginsun asa man gikuha. Oh. Sa dihang ni Conquer diri ang tawag anang kuan para sa mga Amerikano sa nitabos to ah. Oh. Pag abot dili sa mga Hapon o siya nahitabo sa to, ganun Katsila ra magisisihon. No. Pero inoon, labo ko nilaban sa Amerikano. Kana ingon nila nga kato may kuan, kato gi klaro nga kuan na dong. Kato gi klaro nga makit-an gini mo nga invasion gyud. Klaro gid to. I-compare nimo sa Espanya, ano Katsila ra magila pasinginlan. Di tinuod na sa kuan panahon po sa Amerikano kuya mabitaw na makaingon nga kanang ato mga masod to ingon ni mga tinuod man siya namag mga pangpandaot makita man yun nimo siya nga nay mga pangpandaot kanang mga relihiyon niya nang sulpot karon ginaingon ninyo produkto magyapon na sa kontra di ba sa simbahan mo nga di ko mulaban pud sa kanang mga uban nga mga relihiyon mga protestante sorry sa uban di ko mulaban kay kanang nagsugod mo sa Amerika produkto gyapon sa mason mga kanang sa tuwa murag naulipon ta ba na double ba lipon ta sa Katsila ulipon ta sa Amerikano ulipon ta sa mga Hapon Amerikano na pud karon ulipon gyapon ta mga sa kuha bisan para man dahil ulipon mo sige ulipon ta gyapon ulipon sa karon pero ang ako lang ta kanang nangita og kanang ang kamatuoran jud ta nangita ko sa kasimbahan ta kuya ba nga kanang kay ingon ta ang simba ang gitukod sa Dios hinlo man gyud
di ba? Kanang wala unta na magtugot, wala unta kanang nagdapig-dapig sa katong mga kanang nangulipon sa atuwa, kanang simbahan unta ba nga wala na apil-apil sa politika yung Jesus biya kay yang harian kay di biya bahin ning kalibutan. Pero masabtan ako inyong bahin tungod sa mga panghitabo sa una. Pero mora po lang ako ang kanang stand. Pero nasabtan ako yung mga nasabtan sa mga istorya. Dili ang sa kuapod tawag ining kuan dong ingon ani man gud na. Remember nga ang iglesyang gitukod ni Kristo naa sa kalibutan. Di gyud siya makalikay sa rinda sa kalibutan. Mao bito itudlo ni ang pagtuo. Ang imperfect himuon niyang perfect. Pero na ay mga panahon tungod sa imperfection sa mga nangulo niining maong simbahana manang maadto maabuso ning maong simbahana pero wa nagpasabot nga tungod kay na ay mga imperfect nga mga nangulo, imperfect nga gitawag og kanang lead niining maong gitawag simbahana, mataptan na pagka-imperfect ang simbahan dili oy. Pagbato na adin na sa iya ang gitawag og sanctification. So mo na sa ang tawag ini mga Katoliko bisag badlungon pa nang gitawag og paria basta ihatag niya sakramento para sa mo ang kalagbuhaton na mo ang pagtuong Katolika na agi peace kumbaga. So mo na nga dili nato mabasol sa kana nga panahon sa tawag anang 17, 18 and the 19th century na tawag ining mga panghitabo des Pilipinas kay mo man nagilatid sa kaysayan. Mao man na ang tawag ang gilutos kasi sayan, mao man na gitawag og kamatuoran pero ang question din na unsay good at the back ana nga mga gitawag og mga panghitabo nga ato ang na-acquire karon. Ato ang tawag anang nakuan karon kay kung kini ang nasod nato og dili pa tawag in Espanyol puro tang Muslim ron. Kay 1300 pagod sila naabot diri. Posible. Puro tang Muslim ron. Onya pagkaman tan-awa ang tawag anang kuan, tan-awa ang mga kana nga mga countries kita ba ka sa ila og about education. Bihira lang. Mga to pa sa ubang nasod para mag-eskwela. Manay kuyaw. Diri gitagaan ta gihungitan na kagkuan, gihungitan na tawagan ng tawag ining education. Pinaka number 1 magud nga para mulambo ang nasod education. Mabitaw natin mga edukasyon. Sige. Di na ako na malimod. Di na to na malimod. Nadyo yung contribution ng simbahan. Di lang kay sa edukasyon, sa health food, mga kuhan, mga hospital na tukod. Na yung mga contribution. Makatsila, naga po yung contribution. Pero sa gyapon kay, di po na ako badawat nga kuhan, katong mga nadala sa katsila. Sige, pasagdan na to na. Usa na oras na kuya, basi kinala naman. Sige na, wala problema. Sige. Last na ako nga pangutana kuya. Pwede na ako na ipangutana niya. Mag-upcap na siguro ko. Ika na bala mag-istorya kay madawat ya ba ako. Sige lang. Ang akong pangutana kuya, bahin sa kuan kanang di ba ang imong sulti karon sa ito kani bahin sa kay Maria nga kinahanglan sa to kaluwasan. Katabang nairo sa kaluwasan. Nasabtan ako nga si Jesus. Dako jud respeto siyang mama. Yung mama. Pero kanang unsa may pagtagad pud sa simbahan kaya bahin kang Jose nga papa ni Jesus. Kinahanglan po ba siya sa kaluwasan? Ay, siya tong tawag anang first defender kang Kristo. Siya tong first defender sa kaluwasan. San Jose. Mo na nga siya ang usa sa mga patron, mga great patron sa simbahan Katolika. San Jose. Pero anong mas taas ang tawag anang pag-ila sa mahal nga Birheng Maria kay inahan ko sa Dios. Dili gud siya kung sa kuan pa ba respeto maganita aning tawag ining ang kanang inahan sa mayor unsa nakato inahan sa Dios mismo nga tag-iyas ta ng mga butang. So okay nasabtan ako. Pero kanang klase sa respeto kuya kanang naglangkit po ba na sa kanang paggamit kay Maria nga inahan ni Jesus ing mediator sa atong mga pag-ampo apil ba na sa nga respeto o kay pwede mo ko ako na respeto ko sa imo ha ana pero wala na siya nagpasabot nga kanang gamiton mo ampo ko pinagi sa imo ha para sa amahan. Murag ako pagsabot ba hangtod in what extent nga kanang ang atong pagrespeto ka Maria sa simbahan into what extent naay may gitawag og classification of respect or religious respect or worship. Kaya kan religious respect worship pa na. May gitawag og mga classifications, pinaka number 1 adoration.
Kanang nga tawag ang classification, pag simba na gyud na alang na gyud sa Dios, walay lain. Dios ra man gyud ng simbahon, walay lain. Pero kanang special veneration nga isa sa mga classification of worship, paghatag nagdakong pasidungog sa mahal nga birin sa na siya ang labaw sa gitawag og tanang mga santos. Nga naman tungod sa hinungdan nga sa tanang mga santos manggod, siya manggod ang gipili nga diha kuhaon sa manluluwas ang tools nga maluwas ang tao. O sa man nga tools tong iyang tawag na kuhaon, ang unod ug ang dugo. Diba? Hebrews chapter 9 verse 22. Ingon pa ni San Pablo, walay sala nga mapasaylo gawas kung giulaan kini og dugo, gipaagasan kini og dugo. So karon asa man to dugo gikan nga ang Dios espiritu man siya, wa man siya unod way dugo. Mabitaw ko biblically speaking, nagkuha sa dugo dito siyang mama gyud kay wala man siya tawag anang amahan nga nakigsiping sa mahal nga Birhen Maria. So mao na nga dako kay connection ang mahal nga Birhen. Kung wala ni ang mahal nga Birhen nga be it done unto me according to thy word, so ang mahitabo ana wa tay kaluwasan. Man nga dako kay sa og kuan, dako kay sa og role sa salvation nga ato ang tawag kining angkunan. Ikaduha, gihatag sa Dios ang grasya sa kaluwasan, pinaagi anang bayhana. No, nga naman kay si Kristo wala man nagparasyon ikag langit padung kalibutan, niagi man gyud dito siyang taguangkan. So mao na ang tudlo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, walay grasya nga mahatag sa tao kung dili pinaagi sa Birhen. Wala nga gitawag sa mediatrix of all graces. Dili siya mediators between God and man, dili. Kundi siya ng mediatrix of all graces. Tanang grasya nga ihatag ni Kristo sa kalibutan, muagi gyud na siya. Nga naman kay way kaluwasan, way Kristo nga miabot ang kalibutan na kung wala ang mahal nga Birhen Maria. So, wala ikaduha, ikatulo, siyempre ang Kristo, hari sa tanang hari. Ginoo sa tanang Ginoo. Na Ginoo magod pagka-function na niya, di ba? Acts chapter 2 verse 32 ko na sayo. Gipili siyang Ginoo, function na niya. So, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Kung siya tawag nimo siyang mama. Respetuhon na nato sama sa pagrespeto sa mga ordinaryong tao? Dili oy. Respetuhon nimo iyang mama isip Rayna. Kung bitaw ang tawag ining pagsulat sa mga apostol, nakita ko ang usa ka dakong tilimad-on, ang usa ka babae nagsulob og adlaw, gikoronahan og 12 ka bituon, naa si crown. 12 stars that refers sa gipadayag 12 apostles. Oo. So, mo na nga ang pagtagad niya is queen. Siya ang rayna sa langit ug sa tawag na yuta. Nya, samot atong gitagaan sa function na Ginoong Jesucristo nga babay tan-awa ang imong anak. Kanang anak din na refer kang St. John nga nag-refer pod sa tanang gitawag og magtotoo. Nya pagka maningon pod sa obligation pod sa anak tan-awa ang imong inahan. So gikan sa gitawag og pagkamatay ni Kristo katong pagtinga niya ang tanang mga magtotoo kang ni Kristo na ay responsibility nga moila sa iyang mama nga among inahan. Noon na akong tubag. Okay. Sa tinod sa kana siya nga kuan kuya nasabtan ako naman na po sa Biblia naman mga teksto yung gibutang pero sa kanang kung ako lang nahibaluan nasabtan kuya sa panahon pamanggod nila ni Jesus sa mga apostolis wala man gud na kuan kayo na wala na apil sa mga pagtulunan ni Jesus bang katong pagkuan kay Maria, pag-ila kay Maria in to extent nga mga Katoliko karon na gamit, di ba? Pero masabtan ako kay naman kay mga tekstong gigamit. Pero sa ako mga pagtulunan na gigamit sa ano. Ngon ani dong ba? Ang Kristo manggod sa una, ang basis manggod niya. Remember nga ang Kristo sa iyang gitawag pagtudlo di lang kay nakasulat ng atong basis. Ngano man kay iyang gitudlo nasulat nila og ila hapong gitawag og gibuhat. Kung tanaw na ito ang kasaysayan sa mga apostolis kani adto ilabi na sa 1st century. Before namatay si tawag ining niya San Pedro. Mismo gani San Pedro as per sumala sa tradisyon ang tawag niya sa mahal nga Birhen bisag magulang siya. Sa mahal nga Birhen ingon siya mama. Ingon ang tawag nila. Nya grabe ang ilahang tawag anang pagtawag sa mahal nga Birhen sa diyang gipatawag niya ang tawag ining gipatawag ni San Juan. Before tawag ining before nila kung nagisulod nila sa kwarto ba kung magilubong nila ba kung bagay namatay man gilubong nila patawag mutuog ka to nga tawag anang kung sila kung ordinaryo itong babae anang tawag anang mga apostol ni adto dito pag abot nila di ba na nila magkiting lawas after 3 days kikan sa iyang gitawag pagkamatay
So mo na kung di na makitaan sa ilahang gitawag og aksyon kung tan-aw nimo bisan pag wa nasulat mo nang na-establish sa pagtuo. Mo na ingon anang pagtagad sa mga Katoliko nya at the same time ang function sa mga birhen nga motan-aw sa iyang gitawag og mga anak gibuhat niya gikan sa 1st century hangtod karon gibuhat na niya. Gibuhat na niya taga-tuad pananglitan. Katong tawag ining kwan, katong nahitabo dito sa pag-conquer sa mga Moro sa Espanya. Nagpakita ang birhen ingon pa ya hangtod nga mobarog kining haligi. Kining Espanya di ni makonquer ni bisan kinsa. Hangtod karon ang Espanya nagbarog Katoliko gihapon. Wala nga naami pagtuan ng Our Lady of Pillars. Nya kinsa mga santos anak dito nagtukod na simbahan dito sa St. James. Katoliko gyud kaayo. No, tap pa nako nampod sa ikuan. Okay. So, dapat ba kayo oras ko yan? Sige lang. Last question na lang. Sige, last question. Sige, last na yun yung question. Kay nagisgot na ako yung mga nakita murag ikaw gyapon to yung nakita nako nga kuan. Katunay nakadebate siguro bahin sa mga rebulto. Bahin sa kuan ba mga santos. Mga sa kuan na pud kuya kay nagamit ambot lang sa imo ha ba to o to niya sa lain. Ang akong nakita dito kay nagtan-aw mo pud ko yun siya nga kanang panahon daw sa katong mga santos yun niya katong mga di kalihok di makasulti ato ba katong kuan yun nila sa di na santos kay sige rebulto man na sige ang ingon niya kuan dito kanang sa Biblia gidili dito sa Dios pero dito bag po tong kuan katong abot lagi ko ikaw ba to dili dito bag to sa kabay sa simbahan yun siya nga panahon sa una na mga ditong katong panahon ni Moises katong stick nga naibitin na tumalapakan sa tanaw tumabuhi sila napoy katong usa nga katong di ba ang altar sa Dios di ba naman to arka sa paigsaad nga katong huli to siya gipahimo sa Dios sa to pa nay mga images sa una na yung mga instruments sa una gigamit ang Dios gipahimo sa Dios. Nasabtan ako inyong side. Ayun ko, bitaw tama po punto pero ako po nakapangutana pug ko. Ayun ko nga tinuod bitaw to sa una pero ang gipahimo sa Dios ato sa una kuya. Sa ako na po nasabtan na mga balaan mo to sila. Mga balaan ba niya gituyo ito pahimo sa Dios. Unya katong ka pa sa pagsaad po dili ba ato makita kay makita to magun ato kung dili ka Lebihanon di ka Levite mamatay ba di ba na to silot makita nila sa kahikap di sila kahikap ato pa kuan kay balaan man jud to ako nakumpara nako kung yani na siya nga sistema kung kumpara nato sa mga santos ang santos magud sorry na Katoliko pero mabaligya magud mabaligya bagay mo ni gusto sa uban mo kung balaan ni siya, kung ginabalaan din yung mga Katoliko ang kuan ng mga santos, dili unta ana baligya sa uban. Uban napay uban nagimo pangwarta mo na napangutana ko kung tama ba nga pag-compare ang katong arko nga pagsaad katong stake sa mga santos sige kuya. Tama. Kaya ang esensya magud din na is gidili ba gyud ang larawan o dili. Ug una ay gidili nga larawan unsa tong mga rebultuha ang gidili. Kanang sa Exodo karon man nga ang gidili din na kanang mga rebultong giilang Dios. Ano ba tawag Dios? Ano man kay kanang mga rebultuha giila man nilang Dios. So man ang gibawal sa Dios ayaw mo paghimo ana kay ako ang Dios nga abuguan. Kanang abuguan man siya tungod kay giilisan naman nimo sa isip Dios. So mismo siya nagpahimo sa tawag anang mga larawan kay para ipadayag ang iyang presensya. Dili kay tungod katong mga larawan Dios na dili kundi gipadayag ang iyang gitawag og presensya. Same po na sa Bagong Testamento sa simbahang Katolika. Nga naman, tungod, wala na mo gihimo ang malarawan na amuan ng Diyos, kundi gihimo na tungod kay pag-represent sa presensya sa Diyos. Kaya kanang mo ang gitawag mga larawan na, mga labi na sa larawang Kristo, larawan sa mahal nga birhen, larawan sa gitawag mga santos, nagpadayag man na sa kasantos sa Diyos. Nga naagyo na pinuod nga na santos, nga naanas langit. Kanang mga ribulto, di man na sila mga santos. Kaya mga santos kato mga naas langit. Kana mga ributo, mga larawan, mga balaan na ang mga butang nga nag-represent sa gitawag og katong mga santos nga naa sa gitawag og sa langit. So, karon nganong pangutana nganong ginabaligya man na. Dili pud pwede nga tingkyuhon nimo na oy. Ang katong tawag anang bisan gani si Bezalel nga gipahimo ni Moises sa naghimo atong arka sa kasabutan katong kerubin, gibayaran pa magkanito siya.
Siya tawag ano naghimo kay dili pwede nga kung sa kuan pa ba dili nimo tingkyuhon ang hago sa taho. Kanya at the same time, ang iyang gihimo, ang paghimo man gud niya na mga materyales wa man niya gipunit na. So mo nang tawag anang gibaligya ng mga ributo pero wala pa na bendisyon ni. Buti pasabot wala pa na consecrate. Ang consecration magud ang buot pasabot magud ana gamito ni sa gitawag og relihiyosong butang. So kung naa may gibaligya dili pa na siya consecrated or dili pa na siya nabendisyonan. Ano man kay kung nabendisyon na consecrate na nya imong gibaligya nakasala ka sa sala nga simunya. So mortal na nga sala. So kana magibaligya na normal ang mo man na ilang tawag anong produkto. Uy nawala. Nawala lagi. Oh, nabalik. Nawala si Kuan. Nawala si Dudong. Okay. So kanang naa din na sa Kuan, kanang naa din na sa tawag anang magipangbaligya nila, ang baligya nila namuhutan man sila ana. Nya pagkahuman naaman sila tawag anang hago, ayaw kinaki-thank you nimo na. No, for example, naghimo sila kalisod anang himuong fiber. Natawag anang image niya pagkahuman bayaran lang nimo og 100, sugot ka. Oh. So ingon ana ang tawag anang hitabo, ang gibayran din na katong mga materyales o ang ilang hago, wala gibayran tungod kay larawan as balaan dili. So karon, pag mabindisyon na sumala pa ni San Pablo nga mamahimong balaan pinaagi sa pulong o pinaagi sa gitawag og tubig. Pag mabindisyon na bawal na ibaligya. So di na pwede nimo ibaligya ngano man consecrated na nga butang para sa Dios. So mo na nga kanang naa sa mga altar nga naa din na nga naa na sulod sa simbahang Katolika di gini nimo pwede paliton kay tawag ining dako ang imong sala nga mamahimo sa gitawag og sa Dios. So karon, so na-compare ba nato ang Old Testament og kini nga mga larawan? Yes. Ang point din na sa tawag ining comparison nga ang Dios nagtugot og larawan sa mga santos. Kini mga santos karon nga mga tawo nga naa sa langit, gihimuan og tawag ini mga larawan, mao ni sila ang misinghero sa gitawag og bag-ong panahon. Ang sa Old Testament ang misinghero sa Dios ang kana biyang mga anghel. So man ang anghel ang iyang gipahimo. Pag abot sa Bagong Testamento ang mga misinghero sa Dios, mga apostoles, pagkahuman, ang isa dito nagprotestante mo to si Judas. Ay ni Puli. Pagkahuman anak kadto mga nisunod na matay sa pagto, kay di man ka mahimong santos og dili ka hero sa faith. Mo na di sa tuwa ba? Naatay bayani. Si Rizal, ang iyang deboto gibutang din na sa tawag anang kining plaza. O kini pong mga santos, kini mga namatay tungod sa pagto, ang ila pong mga dibulto gibutang da sulod simbahang Katolika. Pananglitan San Lorenzo Ruiz, nagpakamatay ito tungod sa pagtuo. Gisakripisyo ni iyang kagalingon tungod sa pagtuo. Kinsa pang tawag ini mga martir nga mga kuan, mga martir nga mga santos gipang patay, gipang ihaw tungod sa pagtuo. So, mo na nga gibutang na mo na tungod kay naa sa extraordinary works nga gihimo actions samtang sila buhi pa para sa gitawag og pagtuo. So, pangutana, mali ba? Dili. Og pag nagpabili ng pagtuong Katoliko, wala gyud na giilang Dios. Ngano man kay ningon ang simbahang Katolika, now this is the Catholic faith, we worship one God. Pag ingog one God, wa gyud nilabot ng mga imahen. Unya pagkaman pag mingon pagpaampo po mi Santa Maria, igampo mo kami. Di gimi mo ingon nga Santa Maria, ampuan ka namo. Wala, ngano man kay amo ang gipangayo intercession. May kabalo nga motabang sila sa pag-ampo din hinamo. Sabtan ako. Kuan. So ito. Mao na kapangutan ako ni Kuya kay di ba sa Biblia, usa lang man ang ato mediator. Di ba si Jesus man kung moampo ta samahan. Unya napoy nakasud sa Biblia nga ang pagtuo di sa base sa kanang sa site kundi base sa ang faith dili siya nagbase sa kanang makita kundi sa dili makita. Mo nga nayon ako kung tinuod yun isang pagtuo nganong mogamit man taog kanang masantos masabtan ako ang inyong side nga tuod kay nakahimo sila maayo pero sa kung basihan nato ang nakasulat sa Biblia manggod ka murag mulahi mangod siya kung mogamit pa ta og laing mediator mura po na akong sa ako nga side pero nasabtan ako sa side walay gitudlo ang simbahang Katolika ang mahal na birhen mediator between God and man. Wala, isa naman gid ang mediator si Kristo ra. Ang gitudlo sa simbahang Katolika, ang mahal nga birhen, mediatrix of all graces. Sa mga grasya. Asa man siya na himo mediatrix between kang Kristo ug sa gitawag og mga tao. Ngano man kay bisan gani sa pag-abot ni Kristo sa kalibutan, gipaagi pa si Kristo diha kang sa mahal nga birhen. So, kung walay birhen, wala tong mahal nga birheng Maria, way Kristo nga matao.
So nahitabo si mediatrix of all graces. For example, sa Old Testament, makita nato nga sa kuan pa ba nga nahulog ang tao sa sala tungod kay nagtinabangay ang duha ka tawo, si Adan ug si Eva. Sila na ang source sa gitawag og sala. So karon, pag abot sa Baong Testamento, nagtinabangay ang duha pod, babae ug lalaki, ang inahan ug ang anak. Sila na ang source sa gitawag og grasya. So, mo na nga walay pagtuo ang simbahang Katolika, walay pagtuo ang simbahang Katolika nga ang mahal nga Birheng Maria Diyos. No. Di ako matuto. Igampo mo kami. Buti pasabot nagpaampo mi. Ang amo ang pag-ilan niya is tawag ani mo tabang sa intercession ba niya kumbaga. So, mo nang igampo mo kami, di mi mingon nga ampuan ka na mo. So, mo na nga ang mahal nga Birheng Maria wa mi nagtuo nga kana Diyos siya, kung dili makatabang na tungod kay duol siya sa Dios. Di ba ang pinangga nga anak na babae gipili sa Dios mismo? Pagkahuman nahimong inahan sa Dios, gibuntis niya ang anak. Kunya esposa sa Espiritu Santo. Nya pagkahuman ilarag isihon nga Ginoo ko in taon, patiran ka sa Dios anak. Oh. Tanawa tong arkas kasabutan, di ba? Arkas kasabutan, sige tabo, nihikap lang ganita ko, patay. Kana pa hinuon nga ang Dios mismo mo nagpili, nya diha ni puyo ang anak sulod sa siyam ka bulan. Esposa sa Espiritu Santo niya imo nang bugal-bugalan. Patiran ka sa Diyos, anak. Kuan mas yun mo ang punto, di ba? Nasabtan na kayo ang punto ko. Naga po kayo mga dahan pangutana. Katong mga istorya nimo sa ako, ako tong kuano matanaw na po na ako ni video, no? Ako na po ito itanaw para ako na po unaw-unaw na mga istorya. Hindi natin kasi sumukan niya, gabi na jud kay kabalo. No problem. Asa mga lugar? Wala, nasa gawas. Wala na ako sa gawas. No. Sige. Sige. So, salamat kayo. Okay, may gabi. Okay. Ayun. So, nasa anak mo ni basahon ni inyohang mga kuan. Problema ani kay, wala na, alas 2 na. Medya. Alas 12:47 niya. 2.5 hour na ta. Okay? So, ato minagisugdan ng atong programa sa pag-ampo. Ato po ginintapuson pinagi sa pag-ampo. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to thee, especially the Masons and all those recommended to thee. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Sa ngalan ti Bukber sa tugur kabilos pagtong Katoliko, nagipasugdahan, nagipangunahan sa Lay Catholic, Apologists International, kumakaubanan sa LCA, sa mga Katolikong nagsubaybay, nagtabang o nagasuporta ni inyong mga programa, kininyong ubos nga alagat usus pagtong Katoliko Sir RJ Seno, temporaryong manang minute kaninyo uugba na pudpuhon sa magyapong oras, magyapong higayon, ug magyapong channel o page, ug ako maingon, Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Maayong gabi kayong tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.